Noong umalis na nga si Henry ay inaya ni Robert si Luisa na maglakad-lakad sa may maliit na hardin nito sa loob ng compound. Luisa, ako si Robert. Pero mas okay sa akin kung Rob na lang ang itatawag mo sa akin. Hindi naman ako masamang tao pero medyo may kaunting pagkastrikto rin. Sapat para protektahan ang sarili ko at ang mga magiging pamilya natin. Sa mundong ito, hindi pwede ang masyadong mabait dahil aapihin ka ng mga taong salbahe na nasa paligid mo. Hindi kita pipilitin na gawin palagi ang pagiging asawa mo kung wala ka sa kondisyon. Pagiging totoong asawa mo ko dahil magpapakasal rin talaga tayo. Ibig sabihin, pag-aari na natin ang isa't isa habang buhay. Sa tingin mo ba, kaya mo akong pag-araling mahalin kahit malayo ang agwat natin sa isa't isa? Mahabang paliwanag pa ng lalaking si Robert. Sabi naman ni Luisa, sa tingin ko po ay magagawa ko po kayong magustuhan at mahalin. Mababaw lang po ako na tao. Makita ko lang na pahalagan ako at ingatan, ay mamahalin ko na rin agad ang taong iyon. Talaga ba? E di ayos pala. Pumunta na tayo sa bahay ng Chuyin at Shahin mo para mapag-usapan na natin ang mga kangakasunduan, pati ng paghahanda ng kasal. Makalipas ang 2 linggo ay naganap na ang simpleng kasal ni na Robert at Luisa. Ilan ang mga kanilang inimbitahan para hindi na rin gumastos pa ng malaki. Nagbigay ng halagang 100,000 si Robert kina Henry. Iyon ang bilin ni Luisa para may magamit na pampuhunan sa itatayong bigasan ang tiyahin niya. At para na rin kung sakaling may hindi magandang may mangyari sa kanya, may pera siyang nakapondo sa tiyahin niya na magagamit naman ito para mapakain kahit papano ang kanyang mga kapatid. Matapos ang kasal ay bumiyahe sina Robert at Luisa patungo sa isang private resort sa Batangas para ganapin ang kanilang pag-iisa bilang mag-asawa. Nagsalita si Luisa. Be, gaano tayo katagal sa resort na pupuntahan natin? Tanong pa ni Luisa. Bakit mo naman natanong, be? Nag-aalala kasi ako sa mga kapatid ko eh. Bakit ka nag-aalala? Naroon naman sila sa bahay natin at may katulong rin na nagbabantay sa kanila at magpapakain sa tamang oras. Sorry be ah, hindi lang kasi ako sanay na malayo ng matagal sa kanila. Ano ka ba? Pwede mo silang tawagan na araw-araw para kamustahin. May cellphone si Aling Marlene na katulong natin. Pasensya ka na be ah. Walang problema sa akin yun. Natutuwa nga ako dahil concerned ka sa mga bata. Paano pa kung mga anak na natin ang pinag-uusapan? E di malamang mas matindi ang iyong pag-aalala. Aba, oo naman be. Hindi talaga ako papayag na malayo kahit isang araw lang sa mga anak ko. Napangiti na lang si Robert sa kanyang narinig. Dahil kita naman sa mga mata ni Luisa ang totoong pag-aalala. Makalipas ang matagal na biyahe ay nakarating na sila sa resort. May caretaker naman iyon kaya may nagbukas ng gate. Namili na rin ang caretaker ng mga pagkain na kinukonsumo nila Robert at Luisa sa loob ng 1 linggo. Ipinadala na kasi ni Robert ng advance ang pera para makapamili ng maaga ang katiwala roon. Pagkarating nga lang nila ay umalis na rin agad ang caretaker para masolo ng bagong kasal ang lugar. Akala ni Luisa ay agad na siyang aasikasuhin ni Robert sa bagay na iyon dahil bagong kasal nga lang sila at hindi pa nila iyon nagagawa. Pero mas inunang asikasuhin ng lalaki ang setup nila sa tabing dagat. Nagpaihaw ng salmon slab, malalaking hipon at yempo. Tapos agad na silang kumain tsaka naligo lang ng halos maghapon sa dagat. Palibasa ay naging makulimlim naman ang panahon sa buong maghapon. Kinagabihan, matapos nilang makapagbanlaw ay naroon na sila pareho sa kwarto. Kung dati ay kinakabahan pa si Luisa na gawin ang bagay na iyon na ginagawa ng mag-asawa,
Ngayong ikinasal na siya at nasa maayos na kalagayan na rin ang kanyang mga kapatid, ay nagbago na ang kanyang pananaw. Excited na siya. Sa totoo lang, nasa edad 15 pa lang siya dati ay naiisip niya na ang bagay na iyon. Palibhasa, minsan na siyang nakasaksi ng ganung bagay. Isang gabi noon, wala ang kanyang nanay at tatay dahil umattend ang fiesta sa kabilang bayan at siya ang naiwan sa kanilang bahay. Para may kasama, ay inaya niya ang kanyang best friend na si Jessica na doon makitulog sa kanila ng isang gabi. Pumayag naman iyon pero dapat raw ay kasama rin ang boyfriend nito na isang tricycle driver para masaya at mag-inuman na rin sila kaunti bago matulog. Kaya para lang may makasama ay pumayag na lang din si Luisa. Kinagabihan nga noon ay naroon na ang best friend niya at kasintahan noon. Saglit na nag-inuman at nauna siyang nahilo dahil hindi naman siya sanay na uminom ng alak. Kaya nahiga na siya sa kanyang higaan pero hindi pa siya nakakatulog. Ilang saglit pa ay nararamdaman niyang humiga na rin sa tabi niya ang dalawa. Buong akala niya ay matutulog na ang mga iyon pero hindi. Tila nag-uunahan na mag-alis ng mga sagabal at walang anumang nagsasanib puwersa. Hindi man lang inalam ng dalawa kung gising pa ba o tulog na siya. Dahil na rin sa liwanag ng ilaw sa sala, kaya naman malinaw niya nakita ang lahat ng magagandang tanawin noong dalawa at lahat ng aktibidad na ginawa. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nabuhay ang init mula sa loob niya. Iyong pakiramdam dati na hindi niya pa nararanasan ay tila umusbong sa unang pagkakataon. Magmula sa gabing iyon ay tila siramplaka na paulit-ulit na nagpe-play sa isipan niya ang kanyang nakitang ginagawa ng kanyang kaibigan at ng kasintahan nito. Kaya magmula noong mga panahong iyon, ay natutunan niya ng pasayahin ang sarili at hindi na tumigil sa pangangarap na maranasan ang bagay na iyon na may kasamang lalaki. Ngayon nga nakasal na siya kay Robert, pinangarap niya na iparanas sa kanya ni Robert ang bagay na iyon ng paulit-ulit sa kanyang buong buhay. Nakita niyang umupo si Robert sa isang upuan habang nakatingin sa may tabing dagat. Medyo nainip na si Luisa sa kakahintay na salakayin siya ng asawa. Pero mukhang hindi mangyayari iyon kung hindi niya ito aakitin. Kaya muli siyang nagpalit ng damit. Isang manipis na kulay pulang night dress ang kanyang suot at dahan-dahan siyang lumapit kay Robert. Inakbayan niya iyon sa balikat. Be, hindi mo ba ikiklaim ang bagay na binayaran mo ng mahal? Nakaligo na ako at napakabango. Sabi naman ng lalaki. Makinig ka, Luisa. May problema kasi ako sa aking pisikal na katawan dahil sa pagkakasakit ko ng diabetes dati, kaya naapektuhan ng kakayahan sa bagay na yun. Hindi siya basta-bastang magagamit kung hindi mo na asikasuhin ng matagal hanggang sa mabuhay. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Kaya nang sabi ko, bayad mo na ang buhay at dangal ko at asawa mo na rin ako. Kaya paglilingkuran kita sa abot ng aking makakaya. Wika niya habang mapungay ang mga mata na nakatitig sa lalaki. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nabuhay ang dugo nito at nagsimulang uminit ang katawan. Tinawid ni Luisa ang distansya ng kanilang mga labi. Hindi nagtagal ay nag-activate na rin naman ang natutulog na pagkatao nito. Noong naramdaman ni Luisa na may nagagalit na sa lalaki, ay sinimulan niya na iyong pasayahin. Kaya nagtuloy-tuloy na hanggang magtagumpay nilang matapos ang pareho nilang nais. Hindi siya naging masaya dahil hindi iyon katulad ng kanyang inaasahan. Palibhasa, matanda na si Robert at may diferensya na. Kahit bitin ay may kaunting pagkayamot, ay wala na siyang nagawa kundi ang matulog na lang din dahil mabilis natapos at nakatulog
at nakatulog si Robert. Sa loob ng 1 linggong pananatili nila sa private resort na iyon, ay 3 beses lang may nangyari sa kanila at noong pangalawa at pangatlo nga lang ay walang pinagkaiba sa una na parang nagtimpla lang ng kape at tapos na. Pagkabalik nila ng Manila ay nagsimula na ang normal nilang buhay. Nag-aral na ang 2 niyang kapatid at may service pa na tricycle na naghahatid sundo pa sa mga ito sa pagpasok at sa uwian. Siya naman ay nagsisimula ng aralin ang pagpapatakbo ng hanap buhay ng asawa. Makalipas ang 6 na buwan ay may mga renovation project na sa kanya na pinapaasikaso ni Robert dahil marami rin itong ibang project na inaasikaso. Isang araw noon, sabi ni Robert, Be, may pinapagawa akong bahay sa Batangas. Bale, malawak ang lupain noon. May isang lumang bahay na iyon, pero pinapagawan ko pa ng isang mas malaking bahay sa bandang gitna. Ikaw nang mag-asikaso roon. Tingnan mo kung ano nang natapos nila. 1 month ng trabaho nila roon. 2 months ang contract period kaya kailangan mapuntahan at matutukan. Ikaw na muna ang magbantay hanggang sa matapos. Kahit tumambay ka roon ng 3 araw kada linggo. Tapos umuwi ka rito. Ito ang number ni Rolito. Siya ang foreman roon na nag-aasikaso ng mga tauhan. Yung bagong sasakyan ang dalin mo para hindi ka masiraan sa daan. Naglolo ko ang pick-up eh. Papa-overhaul ko pa yan bago ibahin ng malayuan. Okay be. Maiksing sagot pa ni Luisa. Sanay na rin naman siya sa mga ganong utos ng asawa. Nag-aasikaso na rin siya ng ibang mga project noon around Metro Manila. Pero first time na ipedala siya noon sa medyo malayo at mananatili ng ilang araw. Maagang bumiyahe si Luisa papunta ng Batangas. Pagkarating sa lugar ay agad niyang kinausap si Mang Rolito, isang 55 years old na lalaki. Kasing edad ng asawa niyang si Robert, pero di hamak na mas masigla ang pangangatawan nito. Matangkad ito at maskulado, kaya naman hindi maiwasan ni Luisa na makaramdam ng pagka-interes rito. Nagkaroon nga siya ng asawa pero hindi niya na-enjoy ang bagay na iyon. Dahil sa loob ng 1 buwan ay maswerte na kung nagawa nila iyon ni Robert. Masyado iyong abala sa mga negosyo at kahit pa asikasuhin niya ang katago-tago noon, madali lang rin mawala ng lakas kaya hindi na nagagawang makapasok pa sa teritoryo. Ma'am, magandang umaga po. So far, maayos naman ang gawaan. Siya nga pala ma'am, hindi nagpadala ng pera para sa materyales si Sir Robert dahil ikaw na raw po ang magdadala. Ito po ang mga listahan ng mga materyales na kakailanganin. Hanggang bukas na lang ang meron sa semento at mauubos na yun. Kaya dapat makabili na ng karagdagan. Sige po Mang Rolito, samahan ko na kayo sa hardware, magpa-deliver na tayo agad. Okay po ma'am. Ma'am, okay lang po ba sa inyo na umangkas sa motor ko? Oo naman po, walang problema. Sagot ni Luisa. Dahil may kabilisan ng takbo ng motor, kaya napapahawak siya sa tagiliran ng lalaki. Talagang matigas ang katawan noon na halatang batak sa trabaho. Matapos makabili ng materyales ay nag-ikot-ikot na si Luisa sa bahay na ginagawa habang kinukuhanan ng pictures lahat ng kanto. Dahil ipapadala niya naman iyon sa asawa niya para makita rin roon ang development. Nakasuot lang siya noon ng maiksing maong shorts at sleeveless blouse kaya naman litaw ang kanyang kaputian at magandang kurba ng kanyang katawan.